So kung tatanungin mo ako, paano ko i-approach yan? Yung tanong na yan, as a leader in the industry. Kasi sinasabi niya, leader daw eh. Di ba? Yes. Lideran sa industry ng email marketing. Kung ako, tatanungin mo kung paano ko i-approach yan. Ganito. Sir, ah kasi po, may sarili po akong, I have my own funnel. I have my own digital product. The way I'm going to tell you more about that DMark thing is I also apply it in my own. Like, because I need to land on my subscribers email inbox. I applied it on my own that I put the SPF, the DMark, okay, everything that's listed there on my own funnel or in my own email service provider. So that's the reason I'm good at what I do is because I apply what I do because I have my own list and I I'm not going to take the risk of not getting them land on or I'm not going to take the risk for my emails not to land inside their inbox. So I have to follow. I have to follow the industry standards or I have to follow the Google update. So, ganun ko siya i-approach. Kasi ina-apply ko eh. Paano mo ko maki-question kung yung pagiging expert ko, kung ako mismo sa sarili ko, ina-apply ko. Ang dali kong maipaliwanag, di ba? Hindi ko na kailangan mag-isip ng kung ano ba isasabihin ko dito? Ano ba yung sasabihin ko dito sa tao na to? Tinatanong ako. Sa madalit salita, I also apply it on my own subscription list, my own digital product, 'di ba? And I have to know whether my list is working well, 'di ba? Kaya nga I set up double opt-in, 'di ba? Double opt-in. Pag nag-subscribe ka, kailangan mo pa siyang i-confirm inside the email bago ka ma-add sa list ko. Ganun ako kagarapal. Ganun ko siya ina-apply sa sarili ko na ako mismo sa list ko, madami ako nasasayang na nagsasubscribe sa ano ko, sa website ko. Maraming nasasayang na hindi nagko-confirm eh. Pero I need to have that double opt-in, 'di ba? For me to know whether the email is legit or not. Kahit yung sa 10 mag-sign up, pero mo nagko-confirm lang is 4. Ilan yung nawawala kong email? 6. Malaki 'yon kasi sa 100 tao, isa yung bumibili eh. Nakita mo ba yung point ko? Yes, yes, Sa yes, isang yes. daang email na nakokolekta ko, isa doon ay bibili. I have a 1% conversion rate overall. So, it's very important for me to execute on my own list for me to really know how the industry should do their thing. 'Di ba? Kasi alam ko kung first of all, alam ko kung paano gumagana yung email campaign, 'di ba? Second of all, alam ko kung paano i-determine kung gumagana ba siya talaga ng tama o hindi. Kumbaga nandun din ako kumbaga alam ko kung ano tatignan kong parameters. Alam ko like could be open rate, could be click Click rate, rate. could be conversion rate. Yun nga, kumbaga alam ko sa lahat ng parameters kung saan ako titingin. That is the reason why, um hindi ako magtataka. Walang doubt sa sarili ko doon sa ginagawa ko. Nagets mo ba yung point? Yes, yes. There's no doubt on me whether my campaign is working or not. So wala pwedeng magsabi sa akin na freelancer dyan na mga baguhan, na mga bagito, kung nag-work yung campaign ko or hindi. Kasi I got my open rate, I got my conversion rates. It's very good. It's not that high. It's not that high, like 2%, 3% conversion rate. Hindi siya ganun kataas. Kasi mahal yung produkto eh. You have to understand, mahal yung binibenta ko. It's it's almost $300 per product tapos wala pang tripwire, 'di ba? Ibig sabihin ng tripwire, hindi ko pa sila pinapabili ng murang product. Walang tripwire. Expensive product agad, 'di ba?
I mean, walang tripwire. Yes, yes. Walang, kumbaga, lead magnet, benta agad ng kung ano yung rekta dun sa course. Pero, alam ko yung conversion rate ko. So, during the interview, tatanungin ako, ano ano ba yung ano ba yung ano ano ba yung average open rate mo? I know. Ano ba yung average click-through rates mo? I know. I know ano yung average conversion rate na alam mong based on the industry standards. I know because I know it inside myself. Hindi dahil merong standard na sinearch ko sa Google, ano ba yung average open rate, ano ba yung average click rate. Am I above the industry standards? Alam ko kung above ako doon sa standard na yun. Kasi nga, I have my own data eh. Kung ang industry is like 18 to 21% lang ang open rate nila, sa akin ay 45. Ang conversion rate nila is below 1%. Sa akin, 1 plus percent. Or sometimes 2%. Depende. Kasi masyado pang maaga. It's January. Kailan ko lang naman i-launch yung product ko. It's January. Wala pa. Hindi pa nag-end yung January. Ay, kumbaga, yung emails ko are young. Are very young. Di ba? The relationship with me on my list is very young. It's very early to say. But I managed to close almost above 1% conversion. Di ba? Imaginein mo, kung may 1,000 ako, kung may 100 ako, isa. Kung may 1,000 ako, meron akong 10 na emails. Eh, mahal yung product. Di ba? Yes. So, ganun, kumbaga yung margin, kahit 10 lang ang bumili sa 1,000, malaki. Kasi nga, mahal. So, I know how it works eh. Paano ko siya i-explain sa industry? Kasi ina-apply ko. And that's what I'm talking about sa inyo. Sa inyong mga nakikinig sa akin, sa inyong mga kino-coach ko na mga estudyante ko. Yung mga nagbumili ng products ko. My point is, the reason why I'm trying to teach you this is because I want you to apply it on yourself. Kung hindi man ngayon, maybe in the future. Kasi pwede mong pakinggan ulit tong pag-uusap natin na mas magaling ka na eh. So mas may apply mo na, di ba? If you're going 6 months ahead from now or 1 year ahead from now, you're still going to watch this video that we are recording right now, pwede mo na siyang mai-apply sa sarili mo kasi nag-mature ka na. Di ba? Kumbaga, Yes, 18 coach. years old ka na, pwede ka na uminom ng beer. Di ba? Pag Yes, bata ka, yes. hindi ka pa pwedeng uminom ng beer. Yes, Kasi yes. bata ka pa lang. That's why hinuhubog mo yung sarili mo ngayon, di ba? Pag na-reach mo Yes. yung maturity mo, when you're on that level, I want you to review this video. Okay. I get his point. Kasi minsan, pwede kasi magulo pa sa sarili mo ngayon, di ba? Ano ba Yes, coach. sinasabi nitong conversion rate? 1% daw, 21%. Pa yung mga pinagsasabi nito? Di ba? Pwedeng magulo sa sarili mo eh. Pero darating ka sa point sa buhay mo bilang isang email marketer. May tao magtatanong sa iyo na i-confirm yung natutunan mo. Ah, Kier, ano ba ang average open rate? Siyempre matatanga ka. Ano ba average open rate? Magre-research ka ngayon, di ba? Kung wala tayong conversation, di ba? Yes, yes, Pero yes. ako binibigyan kita ng idea ngayon. Yes. Magre-research ka ngayon. Okay. 21% pala. Tapos sa click-through rate is mga around 12%, 14%. Tapos conversion pala is 1%. Yung pala yung average in the industry standards. So doon mo malalaman. Doon mo palang malalaman yon. Kumbaga, pag dumating ka na sa point na dumating sa buhay mo yon. Kung darating man sa buhay mo. Di ba? Kasi pwede ka na mag-stop ngayon, pwede ka na mag-quit. Yes, Quit na yes. ako, wala akong client. Ganun. Pero kung pag dumating ka na doon sa point na malalaman mo, confirm mo, mababalidate mo yung mga tinuturo ko sa'yo. Kaya nga it takes some time eh. Kung ang buko, kailangan mo ng 4 na taon para magkaroon ng bunga, dito sa email marketing, it takes a while. Pero hindi naman ganun katagal. Kumbaga, ayoko naman buruhin kayo ng 2 taon na wala kayong nakukuha. Nakakailang buwan ka pa lang and pasulpot-sulpot ka Yes. pa lang dito, di ba? Somewhere November, Yes, you yes. started learning it. November, December, January pa lang, you have 3 months.
hindi pa nga pwede ibenta yung baboy ng 3 buwan, di ba? Yes. Ilang buwan ba ang baboy? 4. 4, di ba? Hindi ka pa pwede ibenta kung baboy ka. Kumakain ka pa ngayon ng pizza ka mga kangkong. Oh, doon mo mag-gets yung point. You're building a business. Sabi ka, kaya lagi ko sinasabi sa mga taon, ba't ka nagkukumarat? Ba't ka ba nagmamadali? Ano bang kailangan mong patunayan sa mundo ngayong taon na to? Kailangan mo bang patunayan sa ex mo na successful ka na? Ba't ka nagmamadali? 'Di ba? Ba't ka nagmamadali? O sa mga tao ng api sa'yo, gano'n, hindi. Kailangan, if you're going to do a revenge, you have to do a cold revenge. You have to, you have to wait. You have to patiently wait for that, for that opportunity. Ayan. Kailangan intayin mo yun. Intayin mo siya, you have to wait perfectly. But wag ka mag-intay ng habang buhay. 'Di ba? Kailangan may gawin ka habang nag-iintay. 'Di ba? So Yes. that's my point. I want you to continue what you're doing because what you're doing right now is aligning to your goal. Kung mapapansin mo, yung LinkedIn mo, nag-work na siya, 'di ba? Yes, yes, yes. Last week we're just talking about LinkedIn. Right now you're inside it, 'di ba? So meron kang progress. Although hindi pa ganun kadami, 'di ba? Paunti-unti lang. Kaya nga gusto kong gawin sa mga tao, just spend 15 minutes, 30 minutes of this every single day. Huwag niyo siyang madaliin. Iba kasi puta, mag-iintay. Mag-iintay isang buong araw. Ba't wala pa nag-message sa akin? Pinapressure yung sarili nila. I mean, ikaw ba, nagtanim ka ng buto, iintay mo 24 hours? Hindi, coach. Di Siyempre. ba? I mean, tatanim ka ng sili. Okay, ito na. Kuha ka paso. You put the seed. Siyempre, 2 cm lang down, kasi pag masyadong malalim, hindi siya makakaahon, di ba? So, put the seed, put some water, make sure that may expose siya sa sunlight, di ba? Kahit konting sunlight, buto pa lang. Ang gagawin mo ba, uupo ka doon, tititigan mo yung seed? Definitely no. Definitely no. Bakit mo yung tititigan? You have to do something else. Di ba? It's either Yes. you cultivate other lands or you do other businesses on the side. Or take care of your kids. Or clean the Yes. house. Di ba? You have to, titignan mo ngayon. 3 days after, 4 days after, asan na yung buto? Wala pa. Siguro kailangan pa ng konting moisture. Lagyan ko pa konting tubig. You make some adjustment. Yes. Nakuha mo ba yung thought Yes, process? yes, 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 You have yes. to make that adjustment day by day. Okay? Lagyan natin konting tubig ulit. Baka wait lang, baka malunod. Konti lang. And then you do other. Tapos the next 2 weeks, 2 weeks bumalik ka. Oh, may dahon na. Tuwa ka ngayon, may dahon na. Di ba? Oh, kailangan yata niya ng tubig. Konti lang, baka malunod. Pagkahabang ginaguide mo yung plant. Di ba? Ginaguide mo yung plant. Dahan-dahan. I know it because I've been a farmer for 2 years. I Yes. know it. I have may farm kami, 400 coconuts. Ang dami nun. Ginaguide namin isa-isa. Di ba? Di nga ako natuwa sa 4 lang eh. 415 coconuts. Di ba? Na-imagine niyo na ba yung 415 na coconuts? Hindi pa ako nakakita ng ganun. Biruin mo kahit isang puno, isa lang makuhanan mo, may 450 kang buo. That's my point. My point is you have to be patient. Di natin kailangan magmadali. Huwag niyong intindihin yung ibang tao sa progress nila, kung nagiging successful na ba sila. Parang nakita mo yung ibang tao, successful na sila. O yung tribe na yun, parang maganda doon ah. Parang doon ako hindi, mag-focus ka sa sarili mong effort. Kung kulang man yung tinuturo ng coach sa'yo, kailangan mag-research ka din. Di ba? Kasi Yes. hindi naman lahat ng sasabihin niya is papasok sa kumbaga, it's self-individual progress eh. Kahit ako, yung mga coach ko, hindi ko yan sinasabi na sila yung mga magiging dahilan bakit ako magiging successful. Hindi, I'm going to see what they're trying to teach me. And then I'm going to position myself learning that teaching and applying it on my own self, or doon sa yung
Kasi may kanya-kanya tayong positioning eh. May kanya-kanya tayong reputasyon. Di ba? I have my own reputation. You have your own. I have my Yes. own knowledge. You have your own. Di ba? I have my own individuality. You have your own. Kumbaga, iba-iba tayo ng sarili. Hindi natin pwedeng i-expect ang sarili, ang parehong outcome. Kasi pwede kang mas, ako nakikita ko sa'yo, mas magiging magaling ka sa akin eh. Mas magiging magaling ka sa akin in terms of what you're doing right now. E-commerce, email marketing, yun yung nakikita ko sa'yo. Kaya nga sinasabi, oy, magaling. Okay to. I know where he's going kasi yun yung focus niya eh. That's my point, 'di ba? Kaya makikita Yes, mo yung yes. mga tinuturuan ko mas magagaling pa sa akin. Kasi the point is, magaling ako magturo, 'di ba? Tama, coach. Yes, coach. But not necessarily ako yung magaling talaga. Baga I just mas magaling, kumbaga meron akong instructor nung college. Magaling siya magturo. Pero ewan ko, iba yung style ng pagtuturo. Pero yung iba hindi siya na-appreciate. Pero iba siya magturo, parang bubugok-bugok na prop. Alam mo yun? Parang papasok lang siya tapos magjo-joke. Sargoday. Sir, Yes. parang hindi ko gusto ang tinginan mo ah. Pero may ganun kang prop, papasok, tatawagin ka, tapos sasabihin, parang masama tingin mo sa akin ah. Hindi naman sir. Oh, ganun yan. Tapos hindi siya magtuturo. Hindi siya magtuturo. Nandun lang siya, talking to you. Tapos sasabihin niya lang, ang lesson nito atin ay ganito. Hindi siya magtuturo. Aaralin niyo yung libro. The next week may exam kayo. Kasi, 'di ba, merong kanya-kanyang individual, meron namang approach, ituturo sa iyo yung step 1, step 2, step 3, step 4. 'Di ba? Yes, yes, yes. That is my point. Kumbaga, iba't ibang coach, iba't ibang training, Tama. iba't iba yung application. So, doon mo kumbaga ako, ito yung way ko paano magturo eh. Kailangan makuha mo yung gist of it kung paano mo siya i-interpret sa'yo. And I know, you know already eh. Tsaka you're doing action eh. You're doing your own action, you're doing your own um skills dyan. You're researching, you're creating a landing page. I'm not even telling you to do that. You're making your own way. I mean, you're making your own way, and that is good. Yes, coach. And that is good. You're making your own way. You're trying to learn your own way. You're trying to use your curiosity. I want you to do that. Huwag ka lang mag-base sa sinabi ko. Yes, tama, Kailangan, coach. kailangan mo siyang i-apply sa'yo. Kailangan mo siyang matutunan paano ba siya nag-work in your own way. Di ba? Oh. So, makikita mo ngayon, ay, yung landing page pala ganito. Yung website pala ganito. Hindi ko naman siya sinabi sa'yo. At some point, maybe, siguro, sinabi ko sa'yo, in one conversation, in one video, pero inalam mo pa rin, di ba, sa sarili mo, paano ba talaga ang landing page? Hmm. Kumbaga, pwede sa MailChimp, meron doon learn. Pinindot mo, di ba? Learn MailChimp. Yes, yes. Di ba? Kumbaga, you find your own way through the process. That is what I'm asking for my students. Don't just review the videos that I gave you. Don't just review the materials I give you. You use those materials and then you try to validate on your own whether it's working or not. Kasi ako ganun din. When somebody teaches me, I validate apply it on my own, and I learn it through the process na ginagawa ko siya. And yun yung magtuturo talaga sa'yo kapag in-apply mo siya. Tama. Yes, Kaya lahat coach. ng coach na nagturo sa akin ng email marketing, doon ko lang yung mga pinagsasabi nila, doon ko lang natutunan nung ina-apply ko na. Although I Yes. know the concept, pero nung in-apply ko sa sarili ko, oo nga, tama nga siya. Kingina, hindi ako nagkamali. Yes, coach. I Kahit, totally agree with that, yung sinasabi. oh, doon ko siya na-validate. So, that's my point. And I guess that's for this week. And next week, you just have to continue what you're doing. Okay, And coach. padali na ng padali yan kasi padami na ng padami yung connection mo. Yung double opt-in ba, coach, nagagawa siya sa MailChimp sa free trial account? Mm. Ah, okay. I'm going. Parang I- may na tatanungin ka kasi doon kung double opt-in o hindi eh.
Okay. And yung sa mga click rate and conversion rates, Naka, 21%. nakaka-frustrate ang double opt-in, sa totoo lang. In what Kasi, way, coach? Bakit nakaka-frustrate? kasi maraming nasasayang eh. Tandaan mo ang emails, pera yan. Pag naka-double opt-in ka, 60%, sometimes 50% lang yung nakukuha mo sa nagre-register. So ano Pero, yung main purpose ng bakit tayo magdo-double opt-in? para hindi ka ma-spam, para hindi ka mag-bounce. Kasi pag Ah, nag-double opt-in, alam mo yung alam mong tao yun eh. Alam mo legit yung email na binigay nila. okay. Kasi ko-confirm nila eh. Pag nag-subscribe sila sa'yo, pupunta Ko-confirm si... pa sa email sa Ah, ESP nila. pipindutin nila. So technically, ah, they're confirming it. Tao, totoong tao. So pag in-email mo, sigurado papasok. Kasi confirmed eh. Di ba? Kaya para pag nanguhuli ka ng kriminal, confirm ba? Oo, boss. Bago ka pumasok, di ba? Confirm mo muna ano, sa asset. Andito, Yes. positive. Bago mo siya hulihin. Kasi pag wala siya doon, malay mo, nandun pala siya sa labas, nakatago. Pag bababaraling kayo, pagpasok nyo, patay kayo. Yun ang double opt-in. May asset ka sa loob. Sige, coach. I'm going to learn more about those double opt-in this week, coach. Then I'm Mm, going to continue connecting and sa mga connections ko sa LinkedIn. Then definitely I will going to finish my website. Ipapakita ko sa inyo next meeting, coach, to okay. have a somewhat critic about it. Sige, and thank you for attending this coaching call and have a nice day. Okay, coach.